Parang marami na yatang pinatatamaan si VP Sara, yung mga politiko na nakalimutan ang oath of office. Buti pa si VP Sara ha. Sa lahat ng politiko, sino ba sa mga politiko ngayon ang nagsasabi na we have to remember the oath of office? Kung para saan yung pagiging government official natin. Meron bang nagsabi? Hindi. Nagpapataasan sila ng ihi. Crab mentality. Hilaan pababa. Kung sino yung pinakaaangat nila, hihilain nila. Diba? Yun ang naramdaman ni VP Sara ngayon. Ang naramdaman ni VP Sara ngayon, ganito. Politics and power. Kung threat ka, sabi ni VP Sara, yung naramdaman niya, naobserbahan niya, kung threat ka daw, gagawin lahat para mapabagsak ka. Pero nakalimutan ng mga politiko ang oath of office. Diba? So kung ano yung sa tingin ko ay tama para sa bayan, iyon yung sinasabi ko. So yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari o naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko doon sa statement. Boom! Boom! Frustration ni VP Sara. As vice president, as a Filipino, doon sa kanyang mga statement. Bakit? Invalid ba ang frustration ni VP Sara? Sara, ikaw nga, may mga frustrations ka sa gobyerno natin. Did we invalidate? No. Valido lahat ng mga frustration natin. Kasi we're living on the same country. We're fighting for what we want. Diba? Valido lahat. Kahit against ka man sa gobyerno or pro ka man sa gobyerno, all frustrations are valid. Diba? So, sabi nila, hi si VP Sara, nagdrama na naman. Gumagawa-gawa na naman ng drama para pag-usapan. Hindi. Sa lahat ng politiko, sino ba, or just tell me, sino ba sa lahat ng politiko ngayon ang has the freedom, has the courage to speak up about the problem in our country? Iniisa-isa ni VP Sara sa statement niya kahapon kung ano ang problema ng bansang ito. Pero ang interpretation ng ibang tao, bratinela, entitled, walang magawa sa buhay, nagpapapansin. Yun ang interpretation nila. Pero if you try to analyze, totoo pala lahat. Sinampal pala tayo ng todo ni VP Sara sa kanyang mga frustrations sa gobyernong ito. Diba? Yung iba kasi, iniisip nila kalaban si VP Sara. Hindi. Ang sabi ni VP Sara, hindi ako oposisyon. Ang ginagawa ko para sa bayan. Because I took an oath of office para sa bayan. At alam ko kung ano ang trabaho ko. O, yun na nga. Napahiya tuloy. Diba? So ngayon, ano ang iyong reaction tungkol dito? O, ito na. Naging trending ang photo ni VP Sara kasama si Bongo at Bato. Grabe. Pinag-usapan. Kahit si PRD ayaw din mag-resign. Oh yes, tama ka, Migs Far. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit mag-resign si BBM kung kaya pa naman niyang dalhin ang Pilipinas? Basta lang alam niya kung paano solusyonan ang problema ng gobyerno. Basta wag lang puro party. Ito ha, napag-usapan tuloy, maraming nagulantang sa photo ni VP Sara at ni Bongo, ni Bato, na yung tatlo ay nagsama-sama. Grabe, pinag-usapan sa kabilang bayan, yung photo nila, yung picture nila, talagang nawindang yung iba. Sabi ng mga netizen, ano bang pinaplano nila? Ha?
Pinaplano agad. Hindi ba pwedeng magkita-kita sila? Ito oh. Ito. Yan. Di ba? Ito. Sabi ng iba, oh, ito na naman ang tatlong kupal. Ito na yung tatlong magnanakaw. Oh, ha? Noon, ang magnanakaw nila si BBM. Ngayon, ang magnanakaw itong tatlo. Iba talaga ang tao, no? Makikita mo talaga kung sino yung totoong may paninindigan sa nilalaban nilang politiko. Noon, mga kakamping, ang magnanakaw nila si BBM. Ngayon, ang magnanakaw daw itong tatlo, si Bato, si Sara, at saka si Bongo. Nakakatawa ang mga statement nila. Si BBM, parang they praise BBM. Grabe. Well, ganun talaga ang buhay. Hindi natin hawak ang mga ulo nila, ang mga utak nila. So, merong explanation si VP Sara tungkol doon. Okay? I-share ko sa inyo ha kung ano ang explanation ni VP Sara. Ito ha. Sige, patapusin ko talaga ang video para baka sabihin yung, oh, salita ka na naman, stop mo naman ang video. Sige, patapusin ko ang video. Sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise. Bihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. We believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyong naging meeting? Yes, oo. Kagabi na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nagbigay ako ng konting legal lang namin doon is walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. We believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyong naging meeting? Yes, oo. Kagabi na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nagbigay ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos, pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Malinis, okay. Ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan.
Okay, sorry VP ha, mag-follow up lang ko. Ma'am, you said hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean ma'am na they ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers. And I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan. Meron kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung saan ka mangangampanya. Kailangan mo planuhin yan. So sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi ko, antayin natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin, yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao. In fact, hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan. Particularly yung mga nasa dulo ng Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So sinabi ko sa kanila, mahalaga din na dalhin natin ito, istorya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipasa sa'yo. Ma'am, what do you mean when you say antayin ang number? Are you referring to the ranking of the said candidates po, ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. Dahil sabi ko nga, mahalaga sa amin ang Visayas at Mindanao sa pagtutulak ng peace and development dito sa ating government. Malinis, Okay. ibig sabihin. There you go. Narinig nyo na kung ano pala ang rason kung bakit sila nagkita-kitang tatlo. O, doon na ha. So VP Sara is waiting for the ratings, for the ranking, 'di ba? Tapos magmi-meeting ulit sila. Meron bang nangyaring pag-aklas-aklas? Pag-chika-chika ni VP Sara, Bato at Bongo na mag-aklas sila? Hindi. They're talking about the midterm election. Kung si VP Sara ay may may susuportahan ba o hindi. And inamin naman ni VP Sara na ito si Bato at si Bongo are asking help, of course. And VP Sara is also giving advices to Bongo and Bato tungkol sa ICC, knowing lawyer siya, legal advices, alam niya. 'Di ba? Hindi naman magsasalita si VP Sara na walang kaalam-alam. Mahirap naman kalabanin yung mga taong walang kaalam-alam at puro pambabatikos lang sa ating VP. 'Di ba? So, kayo mga kabibig, bobotohan nyo ba kung sino ang sino ang iprepresenta ni VP Sara for the midterm election? Bobotohan nyo ba? Kung sino yung itataas niyang kamay, bobotohan nyo ba? At least may game plan na si VP sa next. Yes, totoo naman. We will support her basta anything na mapag-alis ang ating presidente from Sudan. Tamang dude kasi nga kapag mga lahat ng si VP pinakaramdam nila. Bubutuhan nyo ba kung sino yung itataas na kamay ni VP Sara? I think this time hindi nabudol ha. VP Sara, sana this time hindi nabudol. Alam ko na. Alam ko na kung bakit hihintayin ni VP Sara yung ranking. Alam ko na. Gets ko na. Kasi nabudol siya noon. Ayaw na niyang magpabudol ng mga politiko. Oh, there you go. Ayaw na ni VP Sara na magpabudol. Kaya hinintay niya ang rating, ang ranking ba, yung mga tumatakbong, meron namang mga pangalan ba na mga kung sinong tumatakbong senador. At itong mga politikong ito, ay alam nyo naman, baka kinontak na si VP Sara, nagpapamiting na kay VP Sara, pupunta na naman kay VP Sara, lolohod na naman sa harap ni VP Sara, ahagkan na naman ang kamay ni VP Sara, marunong na si VP Sara. Hintayin ko itong mga politikong ito kung sino itong mataas.
At kung sino, at I think, pag-aaralan na ni VP Sara. Pag-aaralan na niya. Kasi ngayon, for 2 years, for 3 years, alam na ni VP Sara kung sino yung mambubudol. Alam na ni VP Sara ang national politicians na mangbubudol. Kaya, kung sino yung itataas ni VP Sara, 99.9% ramdam natin na totoo ito Kasi, alam niyo kung ano ang mission and vision ni VP Sara? Para sa bayan. Magtatrabaho para sa bayan. So, hahanapin ito ni VP Sara, itong mga senador na tatakbo, naramdam niya, itong senador na ito, talagang magtatrabaho ito para sa bayan. Hindi pampolitika, hindi pang sports lang. Di ba? Di ba? So, hintayin natin ha. Dito, ibigay na natin ang tiwala kay VP Sara. Beauty and brain si VP Sara. Totoo naman. Lahat ng hakban ni VP Sara, tama nga ng isang netizen dito, game plan to ni VP Sara. Bakit nga ba, no? Palaging sinasabi ni VP Sara, maghihintay ako sa rating. Yun pala ang rason. Kasi nabudol na siya. Di ba? Naramdaman ni VP Sara na binudol siya. Ang pabudol pa ulit. Yun ang kabibig, from Herna Rivera. So, wag nang magpabudol. Bakit pa magpabudol kung naramdaman na niya na itong politiko ito, ginagamit lang ako. Kasama ito sa mga mga nangbubudol. Kasama ito sa mga manggagamit lang. Di ba? Ganun mga kabibig. So, palakpakan para kay VP Sara. Kabibig, ano pa ang next video mo? Ito, ang susunod kong video i-share sa inyo. Ito na. Baka sabihin nyo naman, no Marquez kahit si manggagamit. Ito ha, payag ba kayo or for example lang kabibig. For example, si Amy Marcos ay kasali sa lineup ni VP Sara. Bubutuhan ba niyo si Amy Marcos? Ano yan? Isang malaking, ano ba? Ang gulo, ang hirap. 'Di ba? Kayo mga kabibig, kung si Amy Marcos ay parte sa lineup ni VP Sara, bubotohan nyo ba? No more Marcos. Hala, hindi. No to Marcos na talaga. X na yan. Sara, wag ka nalapit ka super ate, may binabalak yan. From syudad, hindi. No. Hala ka. So nasira ang pangalan ni Amy Marcos dahil kay BBM. Yun ba? Yun ba ang aking interpretasyon dito? Nasira or masisira ang pangalan ni Amy Marcos dahil kay BBM. Never again. Hala. Yes, the singing Karen. No. Kung laglag yan, kapatid niya, dili na yan. Big no. No more Marcos anymore. Hindi, paabot natin na hindi, no. Paano yan? Naku po. Masisira, alam na bangag kapatid niya, big no. What if? Kung malapit na yung yung lineup, tapos magpa-interview na si Amy na sabihin niya, oo, totoong totoong bangag si palakpakan niyo ba si Amy? O sabihin ni Amy nga, okay, sabihin ko na ang totoo, bangag si Magsasalita na siya tungkol doon. Bubutuhin niyo ba si Amy? Ano to, gamitan lang? Manga. No. From the singing Karen. So, ito na ang ating erase their name in the Philippine politics from now on from Lolo. Too late. From Peacemaker 1 to 11. She days, I'm still a Marcos, Amy. It's impossible. No pa rin. No pa rin. Hindi pa rin. No, Amy. Hala, naku po. Ang daming no, Amy. Still never. Still never. Blood is thicker than water. Naku. Ito na ang sunod natin video, ha. Ewan ko ng taga Luzon, kung butuhan ba nila. No way to manga. Kayo talaga, no way to manga. President Sara Duterte ang 6 na Muslim tribe ng Davao City na kamakailan ay nagpahayag ng suporta sa kanya. Kabilang dito ang mga tribo ng Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug. Ngunit ani Vice President Sara, sa ngayon ay hindi mahalaga ang kanyang seguridad, kundi ang kaligtasan ng Pilipinas.
Sa kanyang written message, pinuna ng pangalawang Pangulo ang administrasyon at iginiit na dapat malasakit ang ipairal sa mga Pilipino. Kinwestiyon naman ni VP Sara ang katapatan ng mga nakaupo sa administrasyon na nagdulot ng takot sa mga Pilipino para sa kinabukasan ng kabataan. Pinuna rin ng Vice Presidente ang paghahanda ng Marcos Jr. government sa panahon ng kalamidad, lalo pat sablay ito sa pagtugon sa problema sa baha ng ulanin ang Metro Manila at karatig lugar dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Binanatan rin ng pangalawang Pangulo ang pag-amin ng Department of Public Works and Highways na walang flood control master plan ang Marcos Jr. government. Samantala, hindi rin pinalusot ng Vice Presidente ang fund transfer ng PhilHealth papunta sa National Treasury na nagkakahalaga ng 89.9 billion pesos. Nakikita ng pangalawang Pangulo ang paghihirap ng taong bayan na maka-access sa healthcare programs ng pamahalaan matapos bawasan ang pondo ng PhilHealth. Ang mga representante sa Kamara naman aniya ay dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police-to-population ratio. Aniya, dapat na iintindihan ng mga mambabatas na para tugunan ang kakulangan ng mga pulis ay kinakailangan ng makabagong teknolohiya. Pinuna ni VP Sara ang pagsawsaw ng mga mambabatas sa isyu ng iba imbes na magpasa ng makabagong batas. Pinuna rin ni Vice President Duterte ang airport officials na imbes magsumikap na magkaroon ng world-class facility at pahalagahan ang seguridad at privacy ng mga pasahero, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay sila pa ngayon ang walang imik sa ganitong issue. Matatandaan na nagkaroon ng media leak ang pag-alis ni VP Sara papuntang Germany. Nakuhanan siya ng CCTV footage, pati na ang kanyang mga anak. Bilang isang malayang bansa naman, ipinunto ni VP Sara na dapat ang Pilipinas ay tumindig laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa internal affairs ng gobyerno. Pero sa halip na manindigan, ay yumuyuko at sumusunod na lamang ang Administrasyong Marcos sa kumpas ng mga dayuhan lalo na sa issue ng International Criminal Court. Paliwanag din ng pangalawang Pangulo na dapat nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig bansa dahil sa sipag at galing ng mga Pilipino. Pero dahil sa mga mapanlinlang ng mga tao para maupo sa pwesto ay patuloy aniya na nagugutom, naghihirap at lumulubog ang bansa. Sa huli, binigyang diin ni Vice President Duterte na pagod na ang mga Pilipino na makita ang bansa na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Aniya, deserve ng mga Pilipino ang isang matinong gobyerno, bagay na hindi ramdam ng nakararami sa kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, ang sinasabi ni Vice President Duterte ay yun din ang hinaing ng taong bayan. Kaya ani Panelo, kinakailangan ng magising ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madalit sabi, kailangan ng administrasyon dahil yung pangalawang Pangulo na ang nagbabalidate sa sinasabi ng ating mga kababayan. At ang kababayan din natin ang nagbabalidate sa sinasabi ng Vice Presidente. Kailangan po magising na kayo sapagat hindi na ordinaryo ang nakikita at naririnig ng taong bayan. Dagdag pa ng abogado na kinakailangan ng makinig, tugunan ang hinaing ng taong bayan at kumilos ang kasalukuyang administrasyon. Dahil aniya, simula na ito ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Sapagkat yan ay simula na ng pag-aalsa. Kung hindi man sa kalsada, nagsimula na iparamdam sa inyo. Huwag na kayo maghintay na itong mga tao ito at pati ang Vice Presidente lumabas sa kalsada at magprotesta sa ginagawa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. O yun mga kabibig ha.